let's have a tour on my small home here in Pavia, Iloilo. What's up mga kachinoys? Welcome back to my channel! Ayan, so for tonight, or for today's vlog, magre-retour tayo para dun sa mga hindi nakapanood ng aking house tour. It's a small house tour. Parang ang laki-laki naman ng bahay ko, no? I call it my home sweet home. Small yet cute and clean, most especially. Let's have a tour on my small home here in Pavia, Iloilo. Okay, to start off, well, ito yung main door, no? And of course, bilang Chinese ay meron tayong pampaswerte dyan, and then I also have an angel. May nag-guide dun sa bahay or may tumitingin. Gabi kasi yung napili kong tour again sa bahay kasi kapag umaga, busy kami, either naglilinis or parati kaming nasa labas. So, ito lang yung, ito yung gate, of course. So, yung gate na yan actually, it's mahogany wood. So, para yung feel niya is, alam mo yung para kang nasa US or para ka rin nasa Canada or any other white country na yung bakod is talagang wood effect lang siya. And then si Doen na kapatid ni Noy na actually tumitingin dito sa bahay kapag wala kami rito, siya naman ang nagtayo nitong bakod na to. And actually guys, ginastusan ko yan ng mga 30,000 pesos. Yes, hindi kasi siya basta-bastang kahoy din. So, it's been there for like 3 years now. Ayan. And then, kapipintura lang din namin siya. It's a very small garden, no? Kapag ka meron kayong mga halaman, ganyan. And then, si Noy nga, as I was saying in my other vlogs, na nakapag-ano siya ng atis, but unfortunately, namatay siya kasi nabuhusan siya ng chemical na pangtanggal ng damo. So, siguro umagos dun sa ilalim, na-absorb ng roots. Kaya, ayan, namatay siya. Ang laki pa naman at saka ang dami-dami niya kapag bumubunga. But anyway, yung mga nakikita nyo na yan, I'll show you the pictures also, ay mga bagong sibol na atis, no? Marami siya ngayon kasi yung mga bumagsak na fruits niya, tumubo siya ulit. So, ang bilis tumubo. At saka guys, ang taba ng lupa rito. Kaya ang bilis tumubo ng mga tanim na ilalagay nyo rito. We spent a lot of time na tanggalin yung mga damo dyan, ganyan. But soon ay ipapa-ano na rin namin siya. Ipapasimento namin. Actually, dapat last week, kaya lang we're running out of time. At maano yung panahon. It's been raining, tas nagkaroon ng bagyo na basyang last week. So, okay, pasok na tayo sa loob ng bahay. Itong lampshade na to ay kakauwi lang namin. Imagine, hand carry ko yan, no? Kasi slim lang naman siya. Para may uwi rito kasi alam mo, gusto ko yung mga vintage, no? As you all know. And then, underneath there ay meron akong dalawang vintage na radio. Ayan, it's a Panasonic and then a General Electric. Dinidisplay ko na lang muna siya for the meantime. Ayan, so that's another radio collection ng mga vintage. So, ang mga displays ko na yan ay Renaissance era or the Victorian era. Ang hilig ko guys sa mga ganyan. Kita nyo naman ang gaganda niya, diba? So, lahat ng mga yan ay from Canada and believe me, those were from thrift shop. Ang ganda-ganda kasi ng mga thrift shop sa Canada. There are so many things na pwede mong mabili, worth buying, and it's very cheap lang. And then, meron akong konting collection dito ng, actually hindi pa ito lahat, kaya lang tinanggal ko. May mga maliliit na Santa Claus ako. Kalalagay ko lang yan. As we know, yung Santa Claus is a sign of happiness, diba? Masaya yung vibe ng Santa Claus, so I decided na iwan lang siya dyan. So, ganun pa rin. Andyan si Santa Claus.
And then ito guys, kauuwi lang din namin yan, no? So that's another vintage clock. Hand carry ko din yan. And then of course yung mga designer's plate. And picture ng aking mama, papa, and dalawang tita na mga Chinese. Andyan sila. Ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung aking, yung plaka namin. So that's Victorola. Ayan. Which is commonly being sold now in Canada. And then, ayan. So this is actually 4-in-1. So meron na siyang radio, meron siyang cassette tape, may FM, and then may CD na siya. Of course, ang aking mga plaka collections ay nandito, and believe it or not, so pakonti-konti yan, uuwi ko yan, no, pinapabox namin. And in fact, ay nakabenta uli kami, may isa kaming parang naging suke, so minessage ni Noy, at nakabenta kami ng mga plaka, ayan, worth almost 6,000 din yung nabili niya na plaka, kasi honestly guys, kung nasa Manila, mas maganda yung market mo for mga plaka, mas mabilis yung turnover. Dito kasi sa Iloilo, siguro may interested, pero syempre hindi naman namin maipromote pa yung mga plaka na binibenta namin. So, ayun, hopefully someday. And then besides sa plaka, ay meron din tayong mga 45. Ayan, may Whitney Houston. Ito yung 45 or yung mga single. Alam niyo ba guys, ito, may dedication yan at the back of that frame, no? And then this is from Montreal, na galing siya sa pare sometime in 1930s or 1920s. Holy Family there. Ayan, of course, may other collection. Ito, hindi ko pa nahahang siya. And then, ayan, that's Pepsi Cola. Vintage na rin yan. And then, of course, yung another vintage na clock. And then, meron siyang frame na Coca-Cola. Again, that's another vintage one. Yung telepono ito, this is one of my another priceless possession. So, this is 1930s na phone. Ang sabi nung binilihan namin sa Canada ay gumagana pa raw ito talaga. Actually, meron pa siyang, kaya lang hindi masyadong uso yung, diba? Yung phone sa atin. So, ayan, pang-display na lang natin siya. And then dito tayo sa aming small dining. Ayan, so meron kaming round table with 4 sitters. And that's also, I think, mahogany wood. Etong na to, grapes, baka gusto nyo dyan. Ang tamis yan, guys. So, nabili ko rin yan sa Canada, sa thrift shop. Thankfully, kasi bihira na yung mga ganito kagagandang mga grapes na mukha siyang totoo. And then, yung ilalim niyan, ito, siya, ginanchilyo yan. Imagine, so it's really perfect. Especially kung yung mga motif ng bahay mo is vintage, no? And then, itong nakikita nyo sa likod ko, designer plates. That is meant for display at hindi siya kinakainan. Ayan. Guys, itong dalawang to, these are 1930s na figurine. Then of course, we have Jesus Christ. And then another Coca-Cola collection. Yung bote na yan were from the 1960s. Tapos ayun, nabili ko yung, ito replica na yung gitna na yan, na Coke. And then there. So parang diba, parang mistulang, parang siyang diners, diba? May mga ganyang effect. I love it. I have more vintage collections, no, na mga kung anong abubot na yan. So ayan siya, guys, nasa likod ko siya, ayan. So yung mga plates na nakikita nyo na yan, those were from the 1930s also. Meron din akong konting mga payaso. Ayan, na gusto-gusto ni Kuya Germs. Ayan. And then, may mga collection ako ng mga bottles din ng Pepsi. Meron diyang 1970s, 80s. Ayan. And
then may ilan akong Spider-Man. I like Spider-Man also. Way back in 1995, ayan, merong ano dyan, yung first anniversary namin ng TGI Fridays noong araw. So dito, pinagsama-sama ko naman yung mga collection ko na parang Asian. Ayan, so may Japanese. And then very memorable sa akin yung nasa gitna. So that's a Korean doll. Nabigay sa akin ng kasamahan ko sa work na Korean. And then again, mga Renaissance. Nandyan. And this is one of my smallest collection, guys, ng porcelain doll. So ito mga figurine na yan, tatlo na yan. So those were from the 1960s. Mga 7 years na, hindi ko lang siya mauwi, but buti na lang si Jesus Christ na to ay hindi nadurog. Pwesto niya kasi nakatingin siya sa baba, so maganda na nasa taas. Soon, gawa natin ng paraan na may ano ko siya, may angat ko siya, may display sa taas. Ayan. So that's porcelain din. Ito yung parang maliit lang na room sa extension, no? Pinalagay ni Noy talaga yan dyan. Ang lamig, guys, super flowing, parang may electric fan dyan kasi yung kabila niyan ay hindi develop pa na subdivision. So, vacant lot pa siya. Tapos minsan may maririnig ka na parang mga baka na nandyan. So ito yung parang bodega namin. So dito ko nilalagay yung mga lumang gamit namin. So ito ang kwarto ng room ni Noy. Magtataka kayo bakit may bintana dyan. So before ay walang extension to, guys. So pag binili niyo tong bahay na to, itong kinatatayuan ko at itong extension na to hanggang dun sa dulo ng kusina, yan ay pinagawa lang namin na extension yan. Mas maganda nung nalagyan ng extension, mas lumaki siya kasi sayang din yung lote rito. So talagang before ay open to, tapos grabe itong tinatayuan ko na to, itong part na to ay puro malanggam siya na mabato, na hindi mo maintindihan, may mga kung ano insekto, ganyan. Kasi nga pala yan yung nasa kabila, ayan. Ayan, dito naman tayo sa kitchen. Of course, may door pa rin dito, no? Ayan. So, ito yung door coming from kitchen. So, most likely, ay dito talaga kami dumadaan kapag galing kami sa labas. So, ito yung talagang daanan namin kesa dun sa front door. So, nagpagawa tayo dyan, of course, ng cabinet to keep them organized. Tapos, ang lahat ng mga glasses na yan, mga collection na yan, yung iba dyan, again, ay vintage pa. They're all from Canada. Ayan. Tapos ito, guys, no, so bintana yan, di ba? Alam nyo bang nahirapan kami maghanap ng kitchen curtain na to, nakalahati lang syempre, di ba? So, thankfully ay nakabili kami finally. So, that's only 300 pesos. Ayan. Ang refrigerator na sponsor ng Ate Delsico from Australia. Ayan. Ito yung ref mo, ate. Thank you so much for that. And then ngayon, guys, ay punta na tayo sa aking room. Ayan, sa aking kwarto. Let's go. Maliit lang naman siya. Ayan, guys, ito yung aking room. So, sabi nila master's bedroom daw. Single naman ako, so single master room. It's very simple, no? Baka maloka kayo. Sa mga hindi nakakaalam, of course, hindi mawawala ang aking mga dolls, ang aking mga baby. Ayan. So again, so this is Tiffany, this is Red, and this is Paquito. Oh no! Ayan. Alam nyo ba, guys, na sabi nila kapag daw walang tao sa bahay, kailangan daw meron kayong doll. Hindi basta ganito kaliit na doll. Okay, kailangan daw may malaking dolls kayo na para siya nagsisilbi. Parang tumatao sa bahay ninyo, no? To throw out the bad spirits na ganyan na gustong mag-invade sa bahay nyo. So, kailangan daw may mga dolls na nandyan sa kama. Especially to, malalaki to, guys, no? So, yun. Kaya ginagawa ko yun talaga. Ito yung aking mga lamp na, again, galing pa to sa Canada, no? This is another vintage from the 70s, yung mga ganito na uso. And then itong kama ko, again, ay pinasadya namin. So this is mahogany wood. And then of course, yung sa last vlog ko, ay makikita mo dyan yung mga babies ko, mga ibang doll collections ko. So instead na damit ang nakalagay, ay mga dolls ko. Ayan, gamit ako dyan pag
uuwi, yung iba iniiwan ko na rin. Ngayon naman ay punta tayo sa room ni Noy. Ayan, so ito maliit lang. Kung family yung nakatira dito, dapat ito maganda kung may double deck siya, ganyan. So ito siya. Oh, ayan si Noy when he was, I think si Noy dyan, 30 years old. O, diba? Sa Baguio yan. Yan yung sikat na may Beth Hoven. So that is Noy when he was 4 months. Natututo pa lang daw siyang dumapa dyan. And then ito guys, maniwala kayo, ay kakauwi rin lang nito sa box. And thankfully ay hindi naman siya nabasag. Pero ito ay medyo na-deform. Ayan, so grabe, favorite ko yung lampshade na yan, vintage from Canada. And of course, meron din siya nung dalawang cabinets yan for him at saka para sa akin. And then, ito yung restroom. Ayan, maliit lang naman siya. May shower na at saka yung toilet ay magkasama na dyan. Yung bowl na yan ay kapapalit lang namin 2 years ago. Ayan. And there you have it mga kachinoys. And thank you sa panonood ng aking vlog for this week. Ang aking small yet cute little home here in Pavia, Iloilo, kung saan ako ay magre-retire someday. Kung kayo ay napadaan lang and if you're not subscribed yet, please don't forget to subscribe, paki-like and the notification bell so you are going to be updated for my latest videos. Ito po si The Red Chinoy saying thank you and God bless everyone. Paalam!